Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Amen? At kayo po ba hindi na inaantok? Amen? Yan, lagi namin tinatanong ito kasi baka inaantok po kayo. At alam naman natin ng 2 o'clock ay nakakaantok. Pero last month po, pinag-aralan po natin ang Run the Race na kung saan sa 4 na linggo tayo po ay nag-aral sa salita ng Diyos. Ang una po ay ang ating inaral ay yung kung saan run the race with focus, na kailangan na ang ating sarili ay nakapokus lamang sa ating Panginoon upang sa ganoon, ito ay ating matapos. Amen po ba? Kumusta po ba yung inyong focus sa inyong paglalakbay na kung saan di po ba kayo naabala ng inyong kapaligiran? And the second week po, yung run the race with endurance, na kailangan maging matibay tayo at matatag. Amen. At ang pangatlo pong linggo, run the race without baggage. At alam niyo naman po natin kung ano ang pumipigil sa ating paglalakbay o lakbayin dito. Unang-una, yung kasalanan o kaya yung sama ng loob na nasa atin. Ito po ay pumipigil upang matapos natin ang ating lakbayin. At yung panghuli po, siyempre kinakailangan na tayo ay run the race unwavering faith. Na kung saan na kahit anong mangyari, hindi po tayo titiklop sa kaaway na si Satanas. Amen. Kailangan na hindi po tayo nagwe-wave sa ating pananampalataya sapagkat ito ang kanyang pinakaiintay sa atin upang siya ay makagawa sa ating mga buhay. At ngayong hapon, atin naman pong aralin ngayon sa unang linggo na kung saan ito ay Love Month, at ang atin pong papaksain ay yung kung saan sa ating kalagitnaan, experience the best of God's love through faith in Jesus. So, hindi ho lahat ay nakakaranas nito na kung saan yung best ng love ng Panginoon ito ay nararanasan ng mga ibang tao, kundi yun lamang po na masunurin sa ating Panginoon at totoong nananalig at sila ay umaasa na kung papaano ang Diyos lamang ang kanilang inaasahan sa kanilang mga buhay despite na anuman ang nangyayari at hindi sila tumitingin sa anong meron sila. Kaya nga po, ang sabi nga, experience the best of God's love through faith in Jesus Christ. So, dito po makikita natin, hindi ito automatic. Na kung saan kailangan mayroon po tayo na gawin sa ating sarili o bagay na kung saan ito ay ipamuhay natin ang ating mga naririnig na salita ng Diyos. Alam niyo po, kahit gaano karami ang naririnig ninyong magagandang sermon dito, kung hindi natin ipinamumuhay, wala ring kwenta. Kaya kailangan, bawat naririnig natin dito, sa pulpitong ito ay nagdadala ng kalakasan sa bawat isa, kung ito ay nalalagay sa puso at pinamumuhay. Ito ay nagiging matatag at matibay, sa ganoon habang ikaw ay nabubuhay dito, ikaw po ay mayroong malalim na ugnayan sa Diyos. Kaya nga, hindi sa panahon na wala akong absent sa pagsasamba, subalit kung ikaw naman ay hindi mo pinamumuhay ang naririnig mong salita, ay wala rin pong kwenta. Kaya nga po, sa hapong ito, ang ating pong teksto ay nakatala sa Jeremiah 29:11. Babasahin po natin. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Sige po, tayo muna yung manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa hapong ito. Hayahan mo po ang iyong banal na Espiritu, ang siyang magministro sa bawat isa sa amin, Panginoon, o magministeryo, O Diyos. At wala ka pong lalampasan upang sa ganoon, mabuksan ang aming unawa at mahintindihan namin ang iyong dakilang pag-ibig na kung saan ay aming mararanasan. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat muli, isa na namang pagkakataon sa amin na binigyan mo kami ng kakayaan na makapagpuri, makasamba sa Espiritu at katotohanan. At hayahan mo po sa aming kalagitnaan
Nawa ang iyong salita ay magdala ng kagalingan sa manghuri ng karamdaman at kagalakan at kapayapaan sa bawat nandito, Panginoon. Higit lalo, O Diyos, sa mga nagnanasa na makamit, Panginoon, kung ano ang mga bagay na kanilang inaasam sa kanilang pananambaan. Maging, O Diyos, kung meron po kaming mga first-timer, kayo rin po, Panginoon, ang manguna sa bawat isa sa kanila at maglagay ng unawa. Sa ganoon, O Diyos, sila rin naman ay mapala sa Espiritu. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin inatubili ang lahat ng aming aralin at hanggang matapos, Panginoon, samaan mo kami ng iyong kapangyarihan. At iyo po akong itago sa iyong pagkadiyos. Sa ganoon, Panginoon, ayahan mo ang aking sasabihin ay magmula lang sa iyo at hindi ang aking emosyon o ang aking sarili, kundi sa iyo manggaling ang lahat, Panginoon, ng salita na lalabas sa aking bibig, Panginoon. Salamat po, purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, dito po makikita po natin kung papaano na ang Jeremiah 29:11, sabi nga, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." Ang aklat po ng Jeremiah, at alam naman po natin na 70 years na kung saan na sila ay sinakop ng Babylonia, at pagkatapos ng 70 years, nangako ang Diyos na sila ay kanyang dadalawin at ibalik uli sa kanilang pagkabihag na sila ay lalaya. At dito po, marami yung nagsasabi na kung saan yung mga ibang scholars, sabi nga nila, dapat wag nilang gamitin na ang Jeremiah 29:11 sa ninanais nilang makamit sapagkat yan ay mabigat. Kung gusto mong mangyari sa iyo yan, sabi nila, hayaan mo muna na ikaw ay maghirap ng 70 years na kagaya ng Israelita. At hindi po totoo yun. Kasi lahat ng salita ng Diyos ay mangyayari sa katotohanan. Amen. Kung ito po ay para sa kanila lamang na ito ay yung sinasabi, hindi ho natin pwedeng i-claim ito. Subalit, sa pangunguna ng banal na Espiritu ng Diyos, lahat ng kanyang salita ay buhay, lahat ng kanyang salita ay makapangyarihan, at lahat ng kanyang salita ay magagamit natin sa ating ikalalago sa ating espiritual. Amen po ba? Kaya nga, pag-aralan po natin ito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." Dito po, sa salitang prosper, makikita po natin dito kung ano ang kahulugan ng prosper. Ang prosper po, hindi lamang sa material na bagay, kundi ikaw ay pagpapalain ng Diyos sa iba't ibang aspeto ng buhay mo na kanyang ibibigay at ipagkakalob sa iyo, ayon doon sa iyong paniniwala. Alam niyo po, ang Diyos ay may plano sa tao. Mula't mula, nung lalangin niya ang mundo, inuna muna niya ang kailangan ng tao. Iisipin ninyo na inihanda niya kung ano ang pangangailangan ng dalawang tao na kanyang lalangin na si Adan at si Eva. Napakarami at napakasagana. Kaya ang plano po ng Diyos sa atin, dito pa lang sa lupa, tamasain na natin ang kasaganaan. Kaya wag ho kayong panghinaan ng loob. O kaya sabihin ninyong, hindi, ganito talaga kami kahit na mahirap ako kahit na mamatay ako sa kahirapan, okay lang. Hindi ho. Tandahan mo natin, ang isinilang na mahirap, kung siya ay mamatay pa rin mahirap, ito ay mali at kasalanan sa Diyos. Huwag ho nating angkinin yun, kundi dito pa lang sa lupa, nais na ng Diyos kung papaano na tayo ay guminhawa at makaranas ng mga bagay na inanda ng Diyos na mabuti para sa atin. Ito ay kailangan nating ilagay sa ating kaisipan upang sa ganoon, maranasan natin ang pinakamabuti sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Itong bagay na ito ay kailangan nating ilagay sa ating isip at sa pananampalataya. May itinuro po ang Panginoon sa kanyang mga disipulo, sapagkat hindi sila marunong manalangin at kanyang tinuruan na ganito kayo manalangin.
Ano ang Lord's Prayer na nang binanggit niya sa kanila? Ang sabi nga ng prayer na to, Ama namin na sa langit ka, sambahin ang ngalan mo dito sa lupa at para rin sa langit. Ibig sabihin, kung paano ang pagsamba dito sa lupa ay pagsamba para sa langit. At anong ibig sabihin nun? Kung may kasaganaan at may kapayapaan sa langit, kinakailangan dito, maranasan mo rin ang kapayapaan at kasaganaan. Amen. So dito pa lang po, yan ay parehas mong mararanasan kung ikaw ay anak ng Diyos. Sapagkat ang verses po ng Jeremiah 29:11 serve as a profound, yung malalim na testament of God's sovereignty. Sabi nga rito, yung sovereignty measuring us to the even when life feels like a chaotic puzzle, yung parang may kulang sa isang puzzle na hindi mo mabuo. Sabi nga, with missing pieces, the Creator holds the finished picture and orchestrate every details with divine certainty. At hindi lamang po yun, kundi this promise centers on the Hebrew concept of shalom. Yung ibig sabihin po ng shalom, shalom na kung saan often translated as proper, which presents a holistic sense of wholeness. Ang ibig sabihin po ng shalom, wholeness, peace, and well-being that persists regardless of external adversity of material wealth. Ibig sabihin, kapag sinabing shalom, ito ay kumpleto. Ang shalom po means peace. Yung primary peace na kung saan, primarily peace na kinakailangan kapag ikaw ay nakakaranas ng peace, ibig sabihin na ikaw ay saklaw ng sinasabi nila pag binati ng shalom. Shalom at saka po, ito ay hindi lang harmony, wholeness, and completeness. Ibig sabihin, yan ho ay nakabuho sa ikaw ay malusog, ikaw ay nananagana, ikaw ay may kapayapaan, at ikaw ay may kagalakan sa puso. Ibig sabihin, yon ay shalom. Kaya kung minsan, bago po kami bumababa rito, ay binabanggit namin sa inyo, shalom, shalom. O hindi ho yun isang parang pagbati lang, kundi ito ho ay nagdadala sa atin ng blessing. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, shalom. Kailangan po ma-exercise natin yan. Yan o isang pagbati na kung saan, ibig sabihin, kumpleto na. Yung mga Jewish, ginagamit o yan. Kung napunta na kayo ng Middle East, pag nagbatian sila, naririnig mo kagad ang shalom. Kaya kung ibig sabihin nun, kumpleto na yon. Ang ibig sabihin, yung gusto ko na mangyari sa iyo, sabi niya, ikaw ay payapa, ikaw ay nananariwa, ikaw ay nananagana, ikaw ay malusog, at ikaw ay galak na galak at walang kakulangan. Amen? So, ibig sabihin ho ng shalom. Kaya, kapatid, napaka-importante po ng ibig sabihin ng shalom. And, you can experience the best of God's love through faith in Jesus Christ if you acknowledge Him as a Lord and Savior. Ibig sabihin po dito, kung kikilalanin mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas, tiyak, ikaw po ay makakaranas ng mga bagay na ating binanggit na napapaloob sa shalom. Only Christians that can claim experience best God's love. Yung mga Kristiyano lang. Pastor, hindi mo ba saklaw yan ng mga hindi Kristiyano? Bakit may yumayaman? Iba po yun. May mga mayayaman na hindi Kristiyano at ang ating Diyos naman ay nagpapaulan siya sa mga masama, nagpapaulan siya sa mga mabuti, at nagpapasikat siya ng araw sa masama, nagpapasikat siya ng araw sa mabuti. Ngayon, ano naman po ang ating kakaiba sa kanila? Sapagkat una, tayo ho ay anak ng Diyos. Amen? Anak po tayo ng Diyos. Kaya nga, bawat isa sa atin, kung tayo ay nahihinggit sa kanila, mayroon po tayong kaibaan sa kanila. Kailangan na huwag natin silang kainggitan sapagkat tunay nga, tayo ho, igit na pagpapala ang sumasa atin. Sila ba ay masaya? Sila ba ay may kapayapaan? Kahit gaano sila kayaman, mayroon ba silang kapayapaan? O kaya naman ay, kung hindi man sobrang yaman, kung sila ay laging naghanap buhay, mayroon ba silang kapahingahan? At sa atin po bilang isang Kristiyano, mararanasan natin ang best of God's love
True faith in Jesus na kung saan nasasabihin natin, sapat na si Kristo sa buhay ko. Amen. Panatag ka na, kapatid. Dito po sa Acts chapter 10, verse 43, all the prophets testify about Him, in everyone who lives in Him receive forgiveness of sins through His name. Kaya, ano po ang kapag ikaw ay nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos, ito ang pinakamainam at pinakaimportante. Yaong ikaw ay makasalanan pagkatapos ay pinatawad ng Diyos. Amen. Naranasan niyo po ba na kalimbawa mayroon kayong kaaway o mayroon kayong kagalit at hindi kayo pinatawad? Komportable ba kayo kapag kayo nagkikita? Hindi. Manapay, kung ikaw ay pinatawad at kapag kayo ay nagharap o kaya ay nag-usap, ano ang nararamdaman mo? Napaka-saya mo at panatag ang iyong buhay. Amen. What more kung tayo ay pinatawad ng ating Panginoon sa lahat ng ating karumihan, sa lahat ng ating kasalanan, at tayo ay Kanyang binago sa Espiritu. Tayo ngayon ay na-revert bilang isang born again. Ito ang pagpapatawad na to ay napaka-importante. Bakit? Kasi nga, ang isang taong pinatawad ay isang taong bago na kung saan sa kanyang espiritu na alam natin ang bulong ng espiritu, tayo'y anak ng Diyos. Sapagkat ang sinumang pinangungunaan ng espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. Amen. Di po ba kayo masaya kung kayo ay inaring ganap na anak ng Diyos o kayo man ay ang pagkaampun niya sa atin bilang anak na tayo ay Kanyang pinatawad sapagkat ito ang regalo na hindi matumbas sa mga material na bagay. Kaya sinabi nga ni Pedro na tinubos tayo ng ating Panginoon hindi sa mga diamante, sa ginto, o sa mga bagay na kung saan nasisira, kundi tayo ay tinubos sa dugo ni Kristo. Amen. Ang pagkatubos natin kay Kristo, Siya ho ang nagbigay ng assurance sa atin, sabi nga rito, na all the prophets testify about Him that everyone who believes. Sino po yung pinapatawad ng Diyos? Yung naniniwala at nananampalataya lang sa Kanya. In Him, receive forgiveness of sin through His name. Kanino po sila tumanggap ng kapatawaran? Kay Jesus, amen. Parang iilan lang ang papasaya, dalawa lang ang narinig ko dito eh. At hindi sumagot ng mga iba. Kanino kaya sila pinatawad? So, alam niyo po, nakamit natin ang pagpapatawad kay Kristo lamang. Amen. Di ho ba sa aklat po ng Gawa, in Acts chapter 4, verse 12, ano ang sinabi? Dito, sabi nga, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Kanino matatagpuan ang kaligtasan? Kay Jesus lang. Ngayon na tayo ay pinatawad ni Jesus sa pamamagitan ng Kanyang tinapos sa krus ng Kalbaryo, tayo po ngayon ay siguradong ligtas sapagkat ito ang sinasabi at nakasaad sa Acts chapter 4, verse 12. Amen po ba? Kaya nga, bawat isa sa atin, kailangan na tayo ay makaranas ito sa ating puso. Hindi mo yung parang, hindi mo naramdaman na pinatawad ka ng ating Panginoon. Ang isang taong pinatawad ng ating Panginoong Yesus, siya ay mayroong pagbabago. Pagbabago na ayon na nakasaad sa 2 Corinthians 5:17 na siya ay mayroong bagong pagkatao at ang luma niya ay wala na, kundi bagong pagkatao ang lahat na paparating sa Kanya. Yung bagong isip, diwa, at bagong buhay. Amen. Kaya nga po sa Hebrew chapter 9 verse 22, in fact, according to the law of Moses, nearly everything was purified with blood, for without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kung walang tumulong dugo sa krus, at kung walang dugo
na umagos sa katawan ni Kristo, wala tayong kapatawaran sa ating kasalanan. Amen. Sana tayo ay nakahamba sa kapamakan. Kung papaano nagkasala si Adan at si Eva, gumawa ng pamamarahan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling anak na nagkatawang tao na si Kristo, na siya ang nagdala uli sa nasira nating relasyon sa Diyos at ibinalik ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo na pagkatubos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Parang malungkot yung iba, parang malungkot sila kung bakit sila pinatawad ng Panginoon. Kapatid, dapat ikagalak po natin yan, sapagkat yan ang katunayan na tayo ay tunay na anak ng Diyos. Kapag hindi mo nararanasan yan, mayroong diferensya sa iyong pananampalataya o kaya naman sa iyong pagkilos bilang isang Kristiyano. Kaya kapag yan ay inilagay mo sa iyong puso, diwa, isip, na ikaw ay pinatawad at naging anak ka ng Diyos, iba ang iyong pamumuhay, iba ang iyong asta. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, umasta ka bilang anak ng Diyos. Ito po ang katotohanan. Kaya nga, dapat bilang isang anak ng Diyos, kinakailangan na tayo ay maniwala na tayo ay pinatawad na ng ating Panginoon. Forgiveness is one of the best gifts from God's love that we can receive by faith in Christ. Ito ay napakahalaga. There is no other way for us to be forgiven except through the blood of sacrifice of Jesus through the cross. Na kung saan, no matter how hard you try to do good, without Christ in your life, you will not receive forgiveness for your sins. Kapatid, tandahan mo, sabi ko nga, ang una, tayo'y tinubos indeed. Diamond ang pinagtubos ng Panginoon. Hindi perang bilyones, o hindi perlas, o hindi ginto, kundi sa dugo ni Kristo. Kaya, alam niyo po ba na upang maunawaan ninyo kung papaano tayo ay tinubos ng Panginoon at ma-acknowledge natin na siya ay ating Panginoon na tagapagligtas. Kung ang Panginoon ay tatanungin ng isang tao, ibawa, sa isang tao na sasabihin nila, etong taong ito na si Trixie, yan, babayaran ko ng 5 milyon at pagkatapos ay akin na, gawin ko ang gusto ko at papatayin ko siya. Alam niyo po ang isasagot ng Panginoon, ibenta mo man ang mundong ito ay hindi kasing alaga ni Trixie. Bakit? Ang dugo ni Kristo, kahit yung patak lang ng kanyang dugo, ang buong mundo ay hindi pwedeng ikumpara doon sapagkat ang dugo ni Kristo ay walang kasing alaga. Ito ang dugo na pinagtubos sa iyo, kapatid. Ganyan po tayo kahalaga. Ito po ang kahalagaan natin sa Diyos. Kaya kung hindi mo na-acknowledge na siya ay Lord and Savior, hindi mo mararanasan yung best of God's love. Kasi nga, hindi mo naiintindihan. Kailangan maintindihan mo muna yan upang sa ganoon sasabihin mo, yes, Lord, I am a child of God. At nakakaigit ako kahit sa mga mayayaman, kahit kanino na mga taong hindi nakakakilala sa iyo, sapagkat ako ay anak mo. Amen. Ito pwede mong i-claim sa iyong sarili yan, sapagkat kakaiba ka, kapatid, at ikaw ay inaring ganap na anak ng Diyos. Amen. In fact, according to the law of Moses, sabi nga, nearly everything was purified with blood, for without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kaya nga, kapatid, kung walang dugo na tumulo sa krus, wala tayong kapatawarang natanggap sa bawat isa sa atin. God didn't forgive us nothing. He forgave us through Christ's sacrifice on the cross. So, we could be with Him forever. Kaya pala tayo niligtas ng Panginoon. Gusto niya tayo ay Kanyang makasama. So, kung ganoon ang plano ng Diyos at Kanyang ninanais, bakit mo ipagpapalit ngayon ang buhay mo sa walang kwenta sa buhay dito sa mundo?
Ibig sabihin, ang Diyos, ninanais niyang makasama kanya sa buhay na walang hanggan. Yung pong forever yan, hindi ho, yung gusto ka lang niyang makasama sa 1,000 taon, kundi forever na makakasama ka ng Diyos. Amen. Saving us from hell, that's part of His best plan, born from His love, received by faith in Christ Jesus. Amen po ba? Sa pananampalataya natin kay Kristo, ito ay ating natanggap. At ito ay ating nakamit, kapatid. Kung ito ay ating nakamit at imputed tayo ngayon ng kaligtasan, pagtubos ni Kristo, paano tayo ngayon na lumalakad o nabubuhay na nadarama ba natin ang pinakamabuti sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus? O tayo pa rin ay parang katulad lang ng dati kung paano tayo kinatagpo ng Diyos? Kaya ang ating Panginoon, kung minsan pinapaalala niya sa atin, ang gusto niyang makita sa atin yung una mong pag-ibig sa Kanya. Gusto niya na lagi mong ilagay sa iyong diwa at isip yung first love, na kung saan noong bagong ikaw ay bagong pagkatao na kinatagpo ng Diyos, iba ka. Yung excited ka, ayaw mong mawala sa simbahan, ayaw mong makamiss ng mula sa praise and worship. Gusto mo, bago pa lang tumugtog ang mga instrumento, nakaupo ka na, naghihintay ka, nananalangin ka. Kasi nga, yung first love mo, naaalala mo at mahal na mahal mo ang Panginoon. Amen. Hinahanap po ng ating Panginoon sa atin yan. At dapat na hindi ito nawawala. Kaya lang kung minsan parang yung tira-tira na lang ang maibalik natin sa Kanya eh. Yung panahon o oras, yung praise and worship pa mo, nagpe-praise and worship pa lang sila, maya-maya pa yung word, pwede pa akong umabol. Or sasabihin niya, ay huwag muna akong magmadali, ano pa lang yan, parang entrada pa lang yan. Kasi kung gano'n ang iyong kaisipan, ibig sabihin, hindi mo mararanasan ang best of God's love through faith in Jesus Christ. Amen. Kailangan po sa hapong ito, alam natin kung paano natin maranasan ang pinaka-the best, yung best of God's love. Kasi kapag yan ay nararanasan mo, tiyak, ikaw ay isang matatag na Kristiyano. And John 3:16, ano pong sinabi? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Dito po, whoever believes in Him, yun lamang maniniwala sa Kanya. Yung lamang mayroong pananampalataya sa Kanya, shall not perish, but have eternal life. Hindi ito ay conditional. Conditional ito na kung saan na ang bagay na sino lang tatanggap sa Kanya, yun lamang ang makakaranas ng best of God's love. Yung hindi tumanggap, hindi sila makakaranas nito. Sapagkat ang sabi nga, sila ay mapapahamak. That whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Kaya nga po, napaka-importante. Sino ang nagbibigay? For God so loved the world, He gave. Siya ang nagbibigay. At sinong receiver? Sabi nga rito, whoever's believe. Lahat po tayo, inoffer niya na tayo ay tumanggap, subalit mayroong refusal ang ibang tao. Kaya sabi nga, whoever's believe, ang sino lang tumanggap. Positionally, mahal ng Diyos ang buong mundo na lumitaw ang tao dito. Pero anong nangyari? Yun lamang tumanggap ang kanyang itinuturing na anak. Sapagkat ang lahat ng tumanggap kay Kristo, yun lamang ang kanyang mga anak. Amen. Kasi kung minsan, kahit na hindi nila tinanggap si Kristo, kiniklaim nila na anak sila ng Diyos eh. Di ako naniniwala doon. Kasi nga, walang pagbabago at hindi mo siya kakitaan kung ano ang asta niya sa buhay o kung paano siya mamuhay. Wala siyang takot sa Diyos. Bakit sasabihin ng siya ay anak ng Diyos? Kaya nga, sa atin po, bawat isa kung papaano na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, kaisa-isang anak,
upang ang lahat ng gustong manampalataya at upang ang bawat isa na siya ay naniniwala, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, 17. For the Lord Himself will come down. Ito ho, nakita na. Sabi nga, for the Lord Himself will come down from heaven. Simula sa langit, siya o ay bumaba with a loud command, with the voice of archangel, and with the trumpet calls of God, and the dead in Christ will rise first. Sino pong mabubuhay dito? Yung mga namatay na banal na mayroong pagtitiwala at pananampalataya kay Kristo, sila ang unang mabubuhay. Kung may mga taong naniwala doon sa kutkot, sa tabi niyong bahay doon, mabubuksan ng mga nicho at sila ay mabubuhay. At sa Lapieta, ganun din. At sa dagat, kung mayroong mga taong naniniwala kay Kristo na kinain ng isda, mabubuhay din siya. Kahit saan man. Hindi nawawala yon sapagkat ang sabi nga dito, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet calls of God, and the dead in Christ will rise first. Pagkatapos ng mga buhay, sino ang kanyang susuguin? Tayo na mayroong pananampalataya at tayo na may paniniwala sapagkat ang nais ng Diyos na tayo ay kanyang makasama. Sabi nga sa 17, sa 17, after that, we who are still alive and are left will be caught up. Ibig sabihin, ito yung rapture. Rapture na kung saan together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Parang hindi kayo masaya, hindi nyo pinapalakpakan ng Diyos na makasama kayo ng walang hanggan. Gusto ng Diyos na makasama tayo ng walang hanggan. Amen. Yung pong pagbaba niya, na kung saan na tayo ay kanyang kukunin at hindi siya tutungtong sa lupa, kundi siya ay sasalubong sa atin doon sa ulap, sa ere na kung saan na tayo ay aangat at doon makakasama natin ang mga banal na namatay at sama-sama tayong kukunin ng ating Panginoon. Yung mga nananampalataya, naniniwala na ang ating Panginoong Yesus, siya ang Panginoon at tagapagligtas. Yung iba kasi gusto nila tanggapin lang si Kristo na tagapagligtas. Kaya pinagmamalaki nila, ako'y ligtas, tinanggap ko si Kristo. Kristiyano yan, ha? At pagkatapos, tinanggap mo ba Oo, ako'y ligtas. Alam mo, Brad, hindi lang ikaw ang ligtas. Ako, tinanggap ko rin si Kristo. Kaya ako'y ligtas. Ngayon, nakikita mo sa kanyang buhay, tinanggap nga ba niya si Kristo bilang Panginoon? Kasi gusto lang niya kaligtasan. Kaya, nakakagawa pa rin siya ng mga bagay na telewas sa hindi inaasahan ng Diyos. Kasi kung Panginoon mo siya, sinong masusunod? Si Jesus pa rin ang masunod sapagkat tinanggap mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ito ang sukatan sa mga Kristiyano. Kaya kapag ang isang Kristiyano ay nakikita mo na kiniklaim niya siya ligtas pero hindi naman siya namumuhay bilang isang Kristiyano na may pagsunod kay Kristo, tinanggap lang niya si Kristo bilang tagapagligtas at hindi Panginoon. Delikado yon, kapatid. Kasi hindi siya Panginoon. Alam mo ang gagawin ng Panginoon? Hindi, sabi sa aklat ng Mateo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papapasukin sa langit sapagkat ang tanging tumutupad lang ng kanyang salita ang siyang makakapasok sa kanyang kaariyan. Amen. Kaya ano po ang ating dapat gawin? Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Amen. Maliwanag po ba? Ngayon, na-acknowledge nyo na po ba na ang ating Panginoon, siya ang ating Lord and Savior? Amen. Sa John 14:3, ano ko ang sabi? And if I go and prepare a place for you,
I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. So, ito talaga ang nais ng Diyos sa atin. Yung makasama niya tayo ng forever. Amen. Dito pa lang, ano sinabi niya? And I, sabi niya, and if I go, ako ay aalis at ipag-aanda ko kayo ng taanan. At kapag natapos ko ang mga taanang yon, kung saan ako, gusto ko nandoon kayo, ang sabi ng Panginoon. So, ito ang pag-acknowledge natin bilang Panginoon at tagapagligtas, ang ating Panginoon, tayo ay gusto niyang makasama sa buhay na walang hanggan at walang iba, kundi ang kanyang nilikha na may pagsunod sa kanya. Amen. Kaya nga, lagi nating sinasabi, to believe is to obey. Kaya ito ang nakalagay sa ating mga t-shirts na kung saan ating sinuot noong mga nakaraang ating anniversary. Dito po sa John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become a children of God. Amen. Lahat po na tumanggap at lahat na nanampalataya sa makapangyarihang pangalang Jesus, binigyan niya tayo ng karapatang maging anak niya. Amen. Ibig sabihin, tayo ay totoong anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng ating espiritu na ito ay na-revert. Amen. Sapagkat tayo ay isinilang sa espiritu at hindi tayo isinilang sa laman na tinutukoy dito. Hindi tayo isinilang ng tao na sapagkat ang isinilang ng tao sa laman ay mamamatay ang laman na yan at iyan ay mabubulok. Subalit, tayo na isinilang sa espiritu, meron tayong pagbabago at ang buhay natin ay nabago sapagkat tayo ay tinawag na born again Christian. Amen. Naiintindihan po ba ninyo kung bakit kayo tinawag na born again? Kayo ay nagkaroon ng karapatang bilang anak. In 1 John 3:1, ano ang sabi? See how very much, dito pa lang ko, see how very much our Father, sabi rito, our Father loves us, for He called us in a children, and that is what we are. Amen. Ito ang pagkakalinlan natin. Ito ang ating buhay. Ito ang ating estado sa harapan ng Diyos. Sabi niya, and that is what we are. But the people who belong to the world don't recognize that we are God's children because they don't know Him. Kaya hindi ho lahat ng tao dito na nakikita ninyo, anak ng Diyos. Yun lamang nag-recognize na ang ating Panginoon, na si Jesus, siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tandahan po natin. Kung minsan sasabihin niya, anak na ako naman, ikaw naman na Kristiyano na kapag naunaan kang gano'n, wala kang masabi. Kailangan i-depensa mo ang katotohanan. I-depensa mo ang salita na iyong natutunan upang mabago siya. Hindi yung kapag sinabi niyang ganyan, titigil ka na lang at wala ka nang masabi. Kung minsan, tatango-tango pa eh. Ibig sabihin, sumasang-ayon ka. Kapatid, tandaan mo, ang espiritu na nasa sayo ay hindi espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu na kung saan ang banal na espiritu ng Diyos na ibinigay sa iyo na makapangyarihan. Kaya nga, huwag tayong tatango-tango lang basta kapag sinabing gano'n. Ipaliwanag natin. Malay mo mabuksan ang kanyang isip at puso. At sa ganoon, siya'y matuto. Amen! Kasi, kung Kristiyano kang kaharap niya, sinabi niya gano'n, pagkatapos, lumisan kayo na parang tatango-tango. Tingnan mo, tama pala ako. Kasi yun, Kristiyano, nagbabasa ng Bible at siya ay sumasangayon. Kaya nga, kapatid, dito sabi niya, see how very much, sabi nga niya, how very much our Father loves us. For He calls us as children, and that is what we are. But the people who belong in this world don't recognize that we are God's children because they don't know Him. Hindi nila nakikilala ang ating Panginoon. Amen.
You can receive and experience these three wonderful gifts of forgiveness, salvation, and sonship from God. Love if Jesus is your true Lord and Savior. Amen. Naiintindihan niyo po ba ngayon na siya ay Panginoon ninyo at tagapagligtas? Ito ang dahilan kung bakit kailangan tanggapin natin siya na Panginoon at tagapagligtas. Hindi lamang isa na kung saan na ito ay magdadala pa rin ng isang kalituan sa iyong pananampalataya, kapatid. Kaya nga, and you can experience the best God's love through faith in Jesus Christ if you, sabi nga rin, trust in His wonderful promises. Kung ikaw ay nagtitiwala sa kanyang mga pangako, at kapag nagtitiwala ka sa kanyang mga pangako, tiyak, kailangan na ikaw ay sumusunod sa kanya. Hebrews chapter 11, verse 1. Now faith is the substance of things, hope for the evidence of things not seen. Ano ang ibig sabihin ng substance dito? Now, faith, sabi nga rito, now faith is the substance. Yung laman ng yung substance na laman, nilalaman of things hope for the evidence of things not seen. Kapag evidence kinakailangan na tayo, ang ibig sabihin ng ebidensya, yung trust, may tiwala ka. Amen. Kailangan magtiwala ka. Hindi yung iba, sasabihin nila, pilosopo ito, marami. No, to see is to believe. Ito, sasabihin nila sa iyo. Lagi nilang sinasabi yan. To see is to believe. Basta ako, to see is to believe. Alam niyo po, kapag ganun ang to see is to believe ang yung pinaniniwalaan, hindi na faith yan. Si Abraham nga, inaral natin kung paano na siya ay hindi man niya nakita. Talagang patay ang kanyang katawan, good as dead na ang kanyang katawan. Pero siya ay may pananampalataya na magkakaroon pa siya ng anak. At si Sarah ay baog. At ito'y nangyari. Alam nyo, sa mga kabataan na, halimbawa, edad siya ng 10 taon, sasabihin niya, balang araw, alam ko, makakapunta ako ng Amerika. And then, pagtakdang panahon na siya ay nasa wastong edad, nakapunta ng Amerika. Faith yun. You know, ay isang pananampalataya na matibay. Bakit? Di man niya alam na sa kanyang murang edad kung siya ay mabubuhay ng ganun edad at siya makakapunta ng Amerika. Hindi pananampalataya yun. Pananampalataya yun. Kaya kung minsan wala mang way, wala man siyang kamag-anak ang makakapunta ng Amerika. Kaya dito, ang faith yung mga bagay na hindi mo nakikita at ito ay sigurado sa iyong isipan at ikaw ay kompante na ito'y mangyayari. Ibig sabihin yun ay faith. Yung mga bagay na hindi mo pa nakita. Kaya kapatid, kung ikaw ay mayroong pananampalataya na i-visualize mo sa iyong sarili kung ano ang iyong gustong mangyari na magandang, yung maganda, hindi yung lahat na iniisip mo ay sasang-ayunan ng Diyos, kundi yung lamang nakakabuti sa atin. Amen. Kaya nga, bawat isa sa atin, kailangan po na ang ating pananampalataya ay maging matibay. Faith is the key to receiving all that belongs to us through Christ as a children of God. Faith is not an emotion. Hindi emotion yan. Or feelings. Yung mga nararamdaman ako, yayaman ako, nararamdaman ko, tatama ako ng loto. Hindi ho yan. Hindi faith yan. Kundi, iyon ay galing sa demonyo. And it's believing and trusting God for His promises despite a lack of evidence. Yung wala kang nakikitang kapag-asa, pero iyon ay iyong sinabi at iyon ay iyong inilagay sa iyong sarili na mangyayari at mangyayari ito. Gaano man kahabang panahon, and sabi nga, you're fully convinced that God is faithful to do what has promised. Amen. Kaya nga sa Mark 11:24, anong sabi? Therefore, I tell you. Anong sabi nga? Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received and it will be yours. Kapag pinanalangin mo na, inisip mo, ito ay mangyayari at yan ay makakamit, pasalamatan mo na ang Diyos. Pastor, 1 linggo nang hindi nangyari, 1 taon na, 20 taon na. Kapatid, kapag binitawan mo yan, hindi na faith yan. Ibig sabihin yun, ikaw ay bumigay na wala kang pananampalataya. Yung faith
mangyayari at mangyayari na inaasam mo. Amen? Kaya nga po, bawat isa, sa Jeremiah 17:7-8, anong sabi? But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. So, pinagpala daw ang isang mananampalataya na kung saan na ang taong mananampalataya na mayroong pagtitiwala, whose confident in Him, they will be like a tree planted by the water that send out its root by stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year and drought and never fails to bear fruits. Ibig sabihin po dito, ang isang mananampalataya na siya ay laging nakadikit sa kanyang Diyos na sinasabi na sa pamamagitan ng kanyang salita o sa pamamagitan ng kanyang paniniwala na ito ay mangyayari, kung saan ang nagbibigay ng resources ang ating Panginoon, tiyak siya ay hindi manghihina. Parang sabi nga rito, nakakita na ba kayo ng puno na nakatabi sa isang, halimbawa mayroong sapa rito, pagkatapos makita mo yung puno. At yan ay nakatabi sa tubig. Hindi ho natutuyuan yan. Luntian ang kanyang dahon. Namumunga yan sa season and out of season. Bakit? Hindi siya kinukulang ng tubig sapagkat ang isang Kristiyano na mayroong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay inambing sa isang puno na hindi manlulupaypay o hindi kukulubot ang kanyang daon. Ibig sabihin, hindi ka pang iinaan ng loob kapag ikaw ay may tiwala sa Diyos. Amen? Parang yung iba lang ang mayroong tiwala, yung iba ayaw pang mag-agree sa amen. Mamaya mag-amen kayo kung anong ibig sabihin ng amen. At ito ay ating aaralin. Ano bang ibig sabihin ng amen? Bakit tamad tayong mag-amen? Ibig sabihin ng amen ay nag-a-agree ka at ito ay iyong paniniwala, kapatid. At dito makikita po natin, yung mga Kristiyanong may pagtitiwala sa Panginoon, sila ho ay inalintulad sa isang puno na hindi ito makakaranas ng tagtuyot, kundi siya'y mananagana sa lahat ng panahon. Amen. Gusto nyo bang managana? Magtiwala kayo sa Diyos, trust and obey. Amen. Kailangan po na mayroon tayong pagsunod. Kailangan mayroon tayong pagtitiwala. Hindi lamang nagtitiwala, kundi tayo ay sumusunod. Sabi nga, hindi automatic yan, kapatid. Kaya nga, dito sa Isaiah chapter 26, verse 3, anong sabi? You will keep him in a perfect peace, whose mind is stay on you, because he trusts in you. Amen. Nagtitiwala ka. When we fix our mind on God, trusting Him brings perfect peace. It is like having an inner calm and that doesn't shake. God's peace is steady. It is the best peace from His love. Nararanasan mo na ngayon ang the best na pag-ibig ng Diyos. Sasabihin mong talagang mahal ako ng Panginoon. Kung minsan mayroon kang dinarandam, pagkatapos ay sasabihin, no, mahal ako ni Lord. Hindi ako pababayaan na ako'y nakahiga na lang at wala na akong magawa. Alam ko, gagaling ako. At kapag ikaw ay nakiusap sa Panginoon at ikaw ay nanalangin ng taimtim, tiyak sa hindi mo nalalaman sa prosesong gagawin ng Panginoon. Kung minsan instant, kung minsan daan-dahan na ikaw ay gumagaling. Amen? Bakit? May tiwala ka. Kaya, wag mong alisin ang iyong pagtitiwala, kapatid. Kapag nawala ka ng tiwala, tiyak yung perfect peace na inaanap mo upang maranasan mo ang kanyang dakilang pag-ibig, hindi mo mararanasan. Parang sasabihin mo, totoo bang anak ako ng Diyos? Bakit dinaranas ko ito? Ganun na. Ibig sabihin na yung kaisipan mo ay mag-iiba na naman. Magkakaroon ka ng duda. Subalit, kung ikaw ay nakapix ang iyong paningin kay Kristo, kung ang iyong pananampalataya ay iyong tiniwala sa ating Panginoon, siguradong hindi ka matitinan. Amen. Para kang barko na nakaangkla na anumang halon at bagyo ang dumating, hindi ka pa rin maaalis doon sa iyong lugar.
sapagkat hindi ka kayang tangayin ng malakas na alon at hangin. Ikaw ay nakaangkla kay Jesus. Amen. Kaya nga, when we fix our mind and trusting in Him, sabi nga, it is the best peace from His love. 2 Corinthians 1:20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Ay, lawen mo nabasa, daneme itong niya imigay, amen? Kaputot niya pa. Kasi niya kaputot niya, amen, ene papekasikan, onusikan niya, may itong niya. Sabi nga dito, tingnan ho ninyo, ito ho ang ating inaaral. Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag kayong tamad na mag-amen. Kasi kapag kayo'y tamad na nag-amen, tuwang-tuwa ang Diablo. Sabi niya, kaku. Ayun, sa akin yun. Hindi nag-amen. Sa akin yun, sa akin yun. Parang nakikipagpaligsaan siya sa angel. Sabi ng angel, lumupo rito sa harap. At si Satan, sige, tingnan natin kung sinong maraming score. Pag hindi nag-amen, sabi niya, sa akin yun. Pero nag-amen naman, ayun, sa akin yun, sabi ng angel. Pero pag nag-amen sila, 0 ka. Bakit kaya tamad tayong mag-amen? Meron tayong dila. Meron tayong bibig upang ang Diyos ay puriin. Binigyan kang dila, binigyan kang labi upang mapuri ang Panginoon, upang ito'y makarating sa langit. Sabihin mo lang na Amen at ito'y kanyang naririnig. Amen. Kasi ayaw niyong mag-amen eh. Kaya hindi naman po ako galit ha. Kaya nga dito, for the matters many promises God has made, they are yes in Christ. And so through in Him, the Amen is spoken by us. Isipin mo, by us to the glory of God. Amen. Yan. Naintindihan ninyo ngayon ng Amen. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Lahat po ng pangako ng Diyos ay hindi ho no, kundi yes and Amen. Kaya nga kapatid, kapag kayo ay pina-amen ng mga pastor dito, huwag nyo nang intayin na lalabas pa yung ugat namin dito. Na napakalaki. Pag uwi namin, sasabihin ng misis ko, ba't wala kang boses? Saka sisigaw para mag-amen lang. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Wala nang magawa si devil niyan. And God's promises equals yes in Christ, is faithful, and through Him, we confidently say, Amen. Sealing His promise with praise and trust, God keep His word, praise the Lord, for His enduring love for us. Amen po ba? Amen. Woohoo! Hallelujah! At alam niyo po sa Hebrews chapter 10 verse 23, let us all pass to confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Amen. Hindi lamang po siya faithful, kundi ito pa ay makatarungan, faithful and just. Kung minsan ang ating Panginoon. Amen. And last, sabi nga rito, you can experience the best of God's love through faith in Jesus Christ if abide in His love every day. So dito, abide means, menyo, in Greek means to stay, remain, live, dwell, endure. It is about being a state that starts and keeps and going. No expiry. Sabi nga na, no expiry date needed. To abide is to settle in, to let roots dig deep. Tingnan niyo po, mga malalalim na word. It is about remaining, staying, living, dwelling, continuing, enduring, being present, standing firm, tarrying, waiting in out, and holding on tight. It is a vibe of steadiness and trust. Amen. Kaya sa Tagalog, mananatili, manaan, tumira, sumunod, tiisin, maghintay, at magpakatatag. Hallelujah! John 15, balamuran mong kakanyaning pa. Parang umuulan dito, doon hindi uulan. Dito ho, John 15:10, 11.
If you keep my commandments, you will be abide in my love. Just I have kept my Father's commandments and abide in His love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you and that your joy may be full. So dito makikita po natin sa verse na to, if you keep my commandments, sabi na, kung ang commandments ng Panginoon ay tinutupad natin, therefore, sabi nga rito, you will abide in my love just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. These things I have spoken to you that my joy may be in you and that your joy may be full. At sigurado po, hindi magkukulang ang kagalakan mo. Amen po ba? Kaya kung tataas mo yan na babasain yung hanggang 7, anong sabi ng ating Panginoon? If you abide in me and my word abide in you. Alam niyo po, kung ikaw ay kung mananatili ang salita ng Diyos, word remain in you. Ask whatever you wish and it will be done for you. Sapagkat ito ang nais ng Diyos. Kung hindi ka mananatili sa Kanya, kung hindi ka nakadugsong sa Kanya, na siya ang ugat, na siya ang pinagmumulan ng katas na magbibigay sa branch. Kung tayo ay branch, kung tayo ay sanga na nakadugsong sa Kanya, tiyak tayo ay magbubunga. Amen. Ang bungang inaanap ng ating Panginoon sa atin, tiyak matatagpuan niya sapagkat hindi tayo umiwalay sa Kanya at sa pag-ibig ng Diyos na hindi tayo napawalay sa Kanya. Amen. Staying connected to God's love means following His command. Jesus did this with His Father. Ginawa niya ito. Tinupad niya kung ano ang nais ng Ama. And now, our joy full when we do the same. Love plus obedience equals joy overflow. Amen. Ito tandaan mo natin. Love plus obedience equals joy overflow. Amen po ba? Amen. To believe is to obey. Yan po ang kailangan nating isapuso. In Romans chapter 8, verse 35 and 39, who shall separate us from the love of Christ? Shall the trouble of hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face death all day long, we are considered as a sheep to be slaughtered. Pero anong sagot dito ni Pablo? No! Ang sabi ni Pablo, no! All these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Sino? Bakit tayo naging conqueror? At tayo victorious? Through Jesus Christ. Ito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi dito, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither present nor the future, nor any powers, or neither height nor depth, nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Walang makapag-iiwalay sa Diyos sa pag-ibig niya sa iyo, kapatid. Kaya lang, kapag ikaw ay napapawalay, ibig sabihin, hindi mo pinaniwalaan yung to believe is to obey. Amen. Abang ginagawa mo at abang ikaw ay nananampalataya at naka-abide ka sa pag-ibig ng Diyos, walang makapag-iiwalay sa iyo, kahit ang kamatayan. Sapagkat kung minsan nakikita mo ang mga tao na mga kapatiran na sila ay mayroong karamdaman na severe at hanggang sa kamatayan, sasabihin nilang, praise the Lord. Praise the Lord. Puriin ng Diyos, puriin ng Diyos. Ibig sabihin, maging ang kamatayan, hindi makapag-iiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya nga po, nothing can separate from God's love, trials, troubles, even death. We're more than conquerors through Christ's love. God's love is our unstoppable, unbreakable anchor, dividing deeper in the truth. God's love is like an ocean. No matter the storm, trial, troubles, death, we're anchored it. And it is not just survival, it is victory. We're more than conquerors in Romans 8:37 through
Christ Jesus, our Lord and Savior. At ito'y kanyang binanggit, tetelestai. It is finished. Amen. And if you love me, obey my commandments. Amen po ba? When we can experience the best of God's love through faith in Christ, if we continue to abide in His love by being obedient to Him. Tandahan mo natin, kapatid, kung mahal mo ang Diyos, sundin mo ang kanyang mga inuutos. Amen. At kung gusto mong manatili sa pag-ibig ng Diyos, tiyak mararanasan mo ang best God's love through faith in Jesus Christ. Mula sa araw na ito, kapatid, lagi mong alalahanin ang pinaka-the best na ginawa ng Panginoon sa iyo. Yung pagliligtas niya sa iyo, pagpili niya sa iyo, at ikaw ay iniwalay sa kasalanan, at ikaw ay binago, at ikaw ay inangking anak. Sa ganoon, ikaw ay hindi manlulupaypay o manghina at mararanasan mo ang best of God's love through faith in Jesus Christ. Tayo po ngayon ay mag-review. Acknowledge Him as a Lord and Savior. Trust in His wonderful promises and abide in His love every day. Tandahan po natin, ito, obedience equals abiding in God's love, experiencing His best love through faith in Christ Jesus. Tandaan po natin, to believe is to obey. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah.